Hello, good morning po. Welcome sa ating market briefing. 'Di ba sabi natin if it breaks the first low, then meron ka ng half signal. Yung the second time that it breaks the low, then you have a confirmation that the downtrend is already in place because now you have a series of decreasing peaks and decreasing troughs, which is the very basis of trend identification in technical analysis, no po, using your peak and trough analysis. So I that's why I suggest na yung mga nakikinig po sa mga market briefing natin, mag-attend kayo ng Saturday classes natin. All you have to do is fund yung account ninyo para po ma-attendan nyo ng libre uh, yung ating Saturday classes for advanced topics para pagka nagbibigay ako ng market briefing, naintindihan nyo kung saan nanggagaling yung mga sinasabi ko, kung bakit ko sinasabing ito, bakit ko sinasabing down, bakit ko sinasabing up. So ngayon, you go to smaller time frame, which is based pa rin dun sa concept natin ng phone. So yung factor natin from 24 hours we go to 4 hours. So ito po. So kung titingnan mo, ito ang bias nito is downtrend pa rin. You now have a resistance at this level, which is lagi po nating sinasabi yan. Ang resistance po natin, it works pagka nandoon lahat yung mga signals mo. Ibig sabihin meron kang possible support dito, tapos yung mga moving averages mo, magkakalapit sila dito or nagkukumpul-kumpul sila dito, then itong area na to is malakas na resistance. Yan. So, if you are going to look for an area of value to put in your entry position now, so ang best po dapat dito was this area. This was the best ang tawag dito, it was the best entry price because kung titingnan mo, meron kang trend, you have a clear trend here. You have a clear trend happening here and you have a reversal just right after it hits the resistance level. Ano po? So meron kang reversal dito tapos nagkaroon ka ng break dito sa trend line mo, binalikan niya. So ito po yung magandang area na this is the best area for you to sell euro. It's actually here, or if you have riskier appetite, ito po yung pwede mong entry prices or entry points. No po? So bakit ko dinidiscuss yan? Kasi when you are left alone looking at charts, kasi hindi ko naman kayo binabantayan sa pagte-trade, di po ba? So karamihan ng mga nagte-trade kayo lang mismo ang tumitingin sa mga charts. So in order for you to be guided, when you spot this kind of movement ng chart, then you will remember what I told you sa market briefing natin. Ay, oo nga, mukhang nabanggit ni Edwin ito. Ito yung, so I think may reversal dito, umabot ng resistance dito. So mukhang ito na naman yung gagawin niya. So ganun po yung ano. Hindi yung magbibigay lang ako ng figure sa inyo. Sabi nga nila, if you want to teach a man how to live, you teach him how to catch fish or you teach him how to fish, no? Hindi yung you just give him fish. So yun po yung ginagawa natin sa trading natin. So what more could be better than teach you how to trade yourself or how to do it yourself rather than spoon feeding you figures every day, wala po kayong matututunan. So dito, ang area natin dito, ang area of, although this is market briefing,
hindi naman dapat lecture ito, pero ginagawa ko na rin po na lecture ito for technical analysis, parang ano na rin, no? Para ma-reinforce yung mga lessons that we take up on Saturdays, nare-reinforce po ng Monday to Friday. Ay, ng Tuesdays to Fridays. So, ayun po. So, ito yung ating area of value, this area here. So, this was, kung nag-sell po tayo, dito po tayo dapat nag-sell. Dito sa area na to. So, ilalagay natin dyan sa ating, ang ating selling po ay 21.29, which is this area. Ito po. Yan, no? So, yan yung ating selling, 21.29. Ang target po natin is around this area, which is 21.29. Ang lapit na niya. Possible po kasi na retest na naman niya itong area na to because kung papansinin ninyo, if you apply the corrective fan principle, it is more likely that it will test this area. 1.20, 1.2080, ano? 1.20, 1.2073. Ayan. So, 1.2073 yung ano mo, either that or this. Sorry. Either this or this po. Pag na-break ang 1.2073 within the day, ito po yung next po niyang pupuntahan, 1. Ito muna, yung corrective fan po na sinasabi natin, bakit ito kino-consider ko para sa corrective fan natin? Kasi kung ito yung titingnan mo, 1, 2, 3, nakakatatlo ka na. And this is gauging the inclination of this trend line. We will say that this is a significant trend line because it is not that steep. An angle, a trend line having an inclination of 45 or less is considered not so steep, not steep, ano? So anything that is not steep trend line is considered as a significant break in that trend line. So kung i-apply po natin yung corrective fan principle po natin dito, ito po yung third break mo, so malamang, no? Tapos binalikan niya. Kung papansinin mo, bakit siya significant? Kasi nung na-break siya, naging extended trend line siya. Di ba naging extended trend line siya dito? Binalikan siya ng presyo dito. So clear po yan? Kaya po ang stance natin dito is still selling. So what could have been an area of value is, the best area of value would have been here. Ito kasi, yan, by virtue of your extended trend line from your corrective fan principle, nakuha mo ito. You would have anticipated this. So yung ating area of value po dito ay nasa 20, bakit wala? Nasa 21.44. Yun po yung ating area of value sa ating European. So ang target mo na next is 20.50 or kung ano man po yung vertex nito or yung common end ng mga trend lines mo, you get the low. The low here is 1992. Masyadong malaki, so most likely pa it will target this hanggang mamayang gabi na, no? 1.1992, which is already a significant break, or which is a break from the retest of the significant level, which is significant psychological level, which is 1.2.
Ayan. So ngayon naman, ilalagay ko lang dito sa notes. Corrective fan and rounding top at ano to, hourly. Yan. Para po klaro yung basis ng pagsesell mo, kung bakit ka nagsesell. Ngayon, ang next naman is British Pound. Sa British Pound, baka merong nag-aas na. Sa British Pound naman po, kung titingnan mo yung daily ng British Pound, yan, kung titingnan po ninyo yung daily ng British Pound, I would say na kahapon, di po ba, nga pala, hindi natuloy kahapon. So ang basa natin, hindi pala natuloy kahapon. So ito yung tinitingnan natin na pwedeng magiging low ng reading niya kahapon. So kung ang ano niya, nakikita mo na meron kang rejection because of this at this area dito sa support na to, then most probably intact pa rin yung kanyang, kasi yung 50-day moving average mo dito hindi pa inaabot itong possible area of support mo, which was a previous resistance. So yan po, 1.4002 yung iyong area of support ngayon na hindi pa niya inaabot, no? So, kung titingnan natin, if we are going to base it on a smaller time frame and look for, so ngayon ang bias ng ano mo, ng price mo ngayon, is it up or down? Kung titingnan mo yung smaller time frame mo, yung smaller time frame mo ngayon, ang bias po niya ay downward na. Bakit natin sinabing downward? Kasi po, meron kang successive break ng previous low. Dito nag-break, dito nag-break, dito nag-break. So, continuous po yung breaking ng previous low mo, consistent yung breaking ng previous low mo, kaya ang tinitingnan natin ngayon, ang possible break ng British pound is on the downside. Plus, again, hindi naman, this is now, masyado nang malaki yung flag mo for you to consider this a flag formation. So, when this happens, ia-apply mo ngayon yung, kasi ang psychology lang po nitong price action na to, if you look at it closely, masyadong steep dito, di po ba? So dito, nag-break siya, unti-unti, no, nag-i-slow down siya, ang tinatamaan na niya, makikita mo naman yung pag-i-slow down ng price pagka nagbe-break na unti-unti yan sa 26.50 and then unti-unti tinatamaan na niya yung 200-day moving average niya, then masasabi natin na nag-slow down na po siya, nagko-consolidate na siya. When the 200-day moving average pierces through the consolidation of a price pattern, masasabi natin na nag-i-slow down na yung movement ng presyo. So pagka nag-i-slow down na po siya, ibig sabihin, it is gearing its way, it is gearing downwards for a completion of the rounding top formation. So, nasaan po yung rounding top po natin? Again, kung magbe-base po tayo, sorry, nasaan ang freehand? Kung magbe-base po tayo sa corrective fan po natin, we can put our first fan here, and then second fan here, and the third fan here. Yung mga obvious low ng mga prices, ano? So, ang importante, makabilang ka ng tatlo. Yan. So, 1, 2, 3, and then you will assume, either wag mo munang i-assume yung mas malalim, ito munang i-assume mo. So, ito yung first, ito yung second, ito yung third. So, naging prolonged yung consolidation niya after the third, pero makikita mo, ang pinabagsak pa rin niya is dito pa rin, pababa pa rin. So, we are expecting a possible
downward price movement ng presyo ngayon, at least for the day, ito po muna ang titingnan natin. Ito po muna ang titingnan natin before we look at the deeper price level. Kasi nga, mas malalim ito. Hindi naman po siya abnormal naman. Hindi po gumagalaw ang British pound ng on the average 200 pips in one day. But that can happen today because of the FOMC interest rate decision happening today plus their forecast on how they are going to manage the US economy. Ano po? So ngayon, ang tinitingnan muna natin prior to the FOMC release of interest rate decision is up to 1.4002. Kasi po, bakit po yan ang tinitingnan natin? Kasi if you are going to consider this whole thing here as one rounding top with the application of your corrective fund, dito po ang bagsak po niyan. Yan. So, yan po ang bagsak po niya. Kaya po ako nagkakaroon ng maraming linya-linya ko minsan dahil hindi ko na-erase yung mga ginuguhit-guhit ko. Ano po? So, tingnan natin kung dito natin kukuhanin. Isa, dalawa, ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, or kahit pang-apat, pang-lima. Yan, no? So yung panglima mo, makikita mo na yung tinitingnan mo, tinitingnan din ng ibang traders kasi tinitingnan ng mga malalaking traders yung tinitingnan mo kasi kung makikita mo, eto, i-extend mo yung trend line dito, this becomes an extended trend line from here to here. It reverses its role when it is broken. So dito, nagre-resist siya dito, nung nag-break siya dito, nagre-resist yung presyo mo pag tuwing umaakyat. So, ibig sabihin, ito, qualified na trend line yung tinitingnan mo. Ibig sabihin, significant trend line yan, hindi lang yung ikaw ang nakakakita. Kasi importante dito, yung paggawa mo ng trend line, hindi lang yung ikaw ang nakakakita. Hindi lang naman ikaw ang nagtitrade. So, paano mo malalaman na nakikita ng ibang traders? The price is paying respect to the trend line. Then masasabi mo na significant yung trend line na ginawa mo. So dito po, dito sa area na to, this would have been an area of value tuwing tumatama po dito, lalong-lalo na nung tumama dito. Kasi sabi nga natin, di ba, nagko-consolidate siya. It is always the 26-day moving average that carries the price away from a consolidation. So kung titingnan niyo, we are looking for, bakit ang dami-dami kong dinidiscuss sa inyo? We are looking for confluence of signals coming from the price action. Yan. So kung ito, pennant din yan, and then you are going to get yung the pole of the pennant. Ito po. So if you are going to project the possible price target, so ito po yung possible price target mo, 1.4002. Hanggang mamayang hapon po yan. Or hanggang mamayang madaling araw. So sell at 1.4084, 1.4002. Ang cut loss mo is using your ATR 1.4118. Yung ATR nyo, I think alam nyo naman na po kung paano gamitin. Ano po? Ayan. So kung wala na pong tanong sa British Pound, kung meron po kayong tanong, please don't hesitate to ask. Ano po? Mag-post lang kayo ng tanong dito sa chat po natin. From time to time, tinitingnan ko naman po. So wala pang tanong. Ayan, so ang AUD-USD naman natin, if you are going to consider yung daily mo na galaw niya, ang bias po niya is mukha namang down pa rin ngayon, ano? So if it's moving between your moving averages, so ito yung consolidation mo, and then ito yung
corrective 1, 2, 3, ang dami. Ano po halos. Alam mo, ang price action talaga, when one currency does it, it has tendency na halos lahat sila, ganun din ang ginagawa. Because ang tinitingnan po natin, hindi nagkakalayo. Kasi ang tinitingnan natin are major pairs, all currencies being pegged to the US dollar. So normally, lately, pagka gumagalaw ang US dollar, it's across the board. If it's weakening across the board, across all major currencies. So, pagka lumalakas, ganun din po. Across the board ang nilalakas po niya. So, kung titingnan mo ito, ang hindi tulad nung araw, maano ang cross pairs, ibig sabihin kahit humihina ang euro mo kontra dolyar, pero sa cross pairs niya lumalakas naman ang euro. So hindi tulad ngayon na pagka ang dollar mo humihina with one currency pair, most likely sa ibang currencies parang ganun din ang ginagalaw niya. It's a parang nagkakaroon ng universal sentiment towards the US dollar across all currencies. So dito, kung titingnan mo dito, nagko-consolidate siya. So I will not yet discuss kung saan siya papunta ng long term. What I would want to discuss lang is yung dito sa congestion niya. No? So dito sa kanyang congestion level. So ang congestion po niya ngayon is nandito po. Sa daily mo, it's here. Yan, so it will range from 78 to 75 cents against the US dollars. So yan po ang possible po niyang range. Ano po? From 77 to... Tapos titingnan natin sa smaller time frame kung meron ka bang ano ang market structure mo sa smaller time frame. It looks like the market structure in your smaller time frame is, kung titingnan mo, nung hindi pa nangyayari ito, nung ganyan pa lang yan, ito po ay galing dito. Yan, so, nung hindi pa, nagta-triangle pa lang siya dati, ano? So kung nag-break po yan, if it's a breakout from this area, so ang selling dapat is 76.92 or usually it's too early, no? Habang hindi pa bukas ang European and UK markets, hindi mo, kahit ito yung resistance na nakikita mo, nag-overshoot siya usually dito sa 26 or 50-day moving average. Depende kung nagte-trending na siya. Nagte-trending na ba siya? Opo, nagte-trending na po dito. So, kung babasahin mo ito, ang bias niya, pababa pa rin, pero ang resistance mo, in my personal na assessment, I will not consider this one because it's too early for now sa galaw ng market. So ito po yung aantayin ko, any approach as it approaches this price level mamayang hapon around 2 or 3, no? Yung 77.10 mamayang hapon, dun po ako magkakaroon ng, yun po yung I would see na mag-sell. So dito sa 77.10. Yan, 77 AUD USD, it's at 77.10. Tapos ang target mo is 76.56, tapos ang cut loss mo is 20 pips, kaya po 77.30 yan. Yan, yung 77.50 po ay galing po. Yung 77.50, if you move the triangle, yan po ang pwede niyang puntahan po ngayong hapon.
7606. So I hope clear po igagalaw mo lang yung side ng triangle kung saan siya nag-break. So ito yung hypotenuse ng triangle mo, nag-break siya diyan, adi galaw mo lang diyan kung sa ano man yung tinutumbok niya, yan po yung pwedeng puntahan ng presyo po natin. Next po is Japanese yen. So kung wala nang tanong doon, ang next natin ay Japanese yen. Ano po? So dito sa Japanese yen, kung titingnan mo yung daily, kung titingnan mo yung daily mo, intact pa rin yung uptrend ng Japanese yen. Kasi as I always say, you go back to the most basic. And what is the most basic? Peak and trough analysis. No, napaka-simplistic po ng peak and trough analysis. You only have to find or look for series of rising peaks and rising troughs in an up market, and a series of decreasing peaks and decreasing troughs in a down market. So kung babalik ta rin natin yung ating corrective fan dito, hindi naman po sa corrective fund lang ang alam nating analysis, pero yan po ang predominant po ngayon. So ito yung first mo, ito yung second, ito yung third. So nung nag-break yung third mo, ang tumbok niya ay ito. So yan po yung tumbok niya, no? So kung yan po yung tinutumbok niya, most likely it will target this area again. Yung 110. So ang buying mo ngayon, 110.96 ata ito eh. Yes, it's 110.96. So if you go to your smaller time frame and look for an area of value to buy your Japanese yen, nasa gitna ka ngayon, wala kang makita, you go to smaller time frame relative to your higher time frame using the factor of 4, 5, 6, ano po? So dito, ang lower time frame mo, nakakita ka dapat ng area of value at this price level here. Bumababan siya ng konti, na-tolerate mo pa rin yan kasi ang ATR mo is 7. So gawin mo na lang 8. So 8 times 2 is 16. If you would have entered the market at this price level was 110.04. Sabihin mo na lang less 17. Less 16. 04 less 16 is 109.84, 109.88, no? Ang cut loss mo. So dito ang low price mo dito is 110.00. So hindi pa rin abot yung cut loss mo. Ibig sabihin, pumasok ka dito using your ATR, nag-trade ka dito ang area of value mo, buhay ka pa rin hanggang ngayon. So yun po yung sinasabi ko na yes ma'am. Yes ma'am. Mm. Yes, ma'am. Papahina po yung pagka nakikita yung super extended na ang consolidation, ibig sabihin humihina po yung pag-akyat ng presyo. So dito, habang gumagalaw siya ng horizontally yung presyo, ibig sabihin humihina po yung steepness ng angle of ascent ng iyong presyo. So, most likely in the next touch, it will probably hit this price level. The MA50 na po. Okay, salamat po. So, ang ating area of value dito was this one. So, yan po yung i-consider natin, no? So, it's at 110.04.
ang buying mo. Ang target mo is 110.96. Ang cut loss mo is 109.89 based on the ATR. So sa gold naman po, I would just like to yung kahapon na naunsyami natin na ang buying po natin sa gold dapat ay ang selling natin sa gold dapat is 1869. Ayan, hindi ko po na-discuss sa inyo ito kahapon because nagloko yung computer ko, hindi ko na rin po na-post ito. So ang selling kahapon is 1869. Kung titingnan nyo yung kung if you are going to check yung ano ngayon, inabot po siya gabi na ata eh. So inabot po niya yung 1869. Ito na ano, nag-1869 siya somewhere here. Kahapon so mga bandang 2 o'clock po pala. Ng hapon, nag-1869 siya. Yan yung inabot niya. So, yung target niya na 1844, hindi pa naaabot. Ito yung sinasabi kong target niya kahapon. So still ngayon, yun pa rin po yung kanyang tina-target kasi nga obviously may market structure ka na broken dito. Ito yung nag-break na market structure mo, nag-break yung low, so binalikan yung itong support mo naging resistance ngayon. So selling yan dito sa 18, selling at this level, hindi ko lang alam kung anong presyo yan. So, ang level na ito ay posibleng ito. Yung low po niya, 1859. Yan. So, ang selling mo is 1859. 1859.53. Yan, ang target mo is yun pa rin 1844.64. Ngayon, ang ano naman dito, kung titingnan natin, 'di ba, tapos na 'to. So, bakit ko dinidiscuss 'yan? Kasi I am trying to inculcate sa atin po, sa mga nakikinig sa atin, yung paghahanap ng area of value sa pagpasok. Hindi yung ipipilit mong pumasok na ay gusto kong mag-trade ngayon, ngayon na. So magte-trade ka na ngayon. So pagka pumalpak yung trading mo dahil wala kang fina-follow na system, maghahanap ka ng sisisihin mo. So yun po yung sinasabi ko na you have to look for area of value. Yung area of value, kung wala kang makita ngayon, mag-aantay ka. So kung mag-aantay ka, ano yung susunod na titingnan mo? So as the price unfolds, makikita mo yan na magkakaroon ng area of value somewhere. Makikita mo na lalong-lalo na pagka nag-break po ito, nag-touch ito sa dito sa 26-day moving average mo, most likely, itutulak po niya yan pababa. So that will be your area of value. Pwede kang tumingin dyan since intraday ang tinetrade mo, you can look for an area of value in your 4-hour and your hourly chart, or kung masyado ka namang atat mag-trade or kung masyado kang mataas ang risk appetite mo sa pagte-trade, itong 15-minute chart can also be considered in your trading. Kanya lang, pag sa 15-minute chart, no, huwag kang mag-expect na yung target mo sa hourly at saka sa 4 hours mo magaganap kaagad-agad. Hindi naman po usually nangyayari yung kaagad-agad. It will take the whole day or it will probably take the whole day and the following day bago mangyari yung tinitingnan mong price target mo based on higher time frames. So kung titingnan mo ngayon to, meron kang nag-break na yung market structure mo, ay pababa na siya. So saan ka papasok ngayon? Papasok ka either here sa ano mo, mamaya pag inakyat po niya ito or aakyatin niya hanggang dito sa itong previous high mo na to, which will be coincidental with your moving average dito, 200-day simple moving average, mamayang hapon dito. So yan po yung pwede mong tingnan na area of value. Kaya po dito, 1859, bakit 1859 po siya?
Kasi itong hourly 26-day moving average, yung tiningnan natin na pwede nating pasukan po hanggang mamaya. So ang target mo is this one. So anong mangyayari pagka nag-break yan? So pagka nag-break po ito mamayang gabi, pero ang tingin ko naman mukhang hindi siya magbe-break kasi it will have difficulty breaking that level because of this. It's a 20-day, it's a daily, no? Daily trend. So aabot yan dito, posible na umabot yan dito, but buyers will start coming again in at this price level. I am anticipating because uptrend pa rin ang basic na ng gold mo. Ang bias ng gold mo is uptrend pa rin, lalong-lalo na at hindi pa niya nare-retest ulit itong 1959 area. So dito sa 1916, it could probably, kaya po natin sinasabi na mukhang mahihirapan siyang mag-break ng 1844 primarily because your 1844 in terms of your Fibonacci correction retracement level from here up to here, your 1844 or your 61.8 is around 1851 area. So magkakalapit po yan, di ba ang sinasabi natin, nabubutas yan kung saan ang least area of resistance, least area of resistance, not in terms of your resistance and support, but in terms of resisting that price movement. So kung dito nagkukumpul-kumpul ang mga moving averages mo, kasi itong mga moving averages, these are signals kung saan naglalagay yung mga traders mo ng mga presyo kung saan sila bibili or kung saan sila magbebenta. Parang ikaw at ako din yan. Pagka nag-isip tayo ng gusto kong bumili ng, halimbawa lang, no, ang gusto mong bumili ng kondo, ang benchmark mo or ang tinitingnan mo yung mga average na prices, hindi ka nagtitingin sa specific price. So ang average price 5 years ago is 100,000 per square meter. So pagka nakakarinig ka ng 100,000 per square meter ngayong araw, kung may 5 million ka at 5 million ang worth ng kondo na yun, bibilhin mo kasi para sa'yo, mura yun because ang thinking mo 5 years ago, ang average price ng kondo is 100,000 per square meter. So ganun din po mag-isip yung mga nagte-trade in terms of averages ng prices in terms of 20 days ago, 50 days ago, or 50 hours ago, or 26 hours ago. So yun po yung natin dito. Ano po? Yun po yung tinitingnan natin dito in terms of market psychology. So I do not think na unless the US is going to announce tonight na they will start considering tapering as early as before the year ends, yun na po. Mukhang lalakas talaga ang dolyar, mabe-break po niya talaga ito. But unless na walang sinabi ang UFOMC mamaya, they will continue to stand by what is status quo right now, malamang po hindi po magbe-break ito. If nothing new is being said tonight, hindi po magbe-break ito. Pero kung may mga bagong pangyayari, magbe-break po yan. Kaya po ang po natin, sell at 1859, take profit at 1844, and cut loss at 1867. Pero ang bias po niya is up pa rin. No? So what we are looking now is a reaction to the rally. So ito po yung correction to the rally ng dollar. Kaya po tayo nagse-sell lang ngayon. Kaya po selling ang stance po natin ngayon, but still ang tingin natin, ang underlying trend is uptrend.
So kung wala na pong tanong, ang atin pong sa atin namang sandali lang. Sa atin naman pong economic calendar, we can expect mamayang hapon ng 2:00, the market will become quite volatile, lalong-lalo pagka nagde-trade ka ng British pound because a string of data will be coming out 2:00. So lahat po yan, no? Concentrated ng 2:00 about the British product consumer spending, inflation, tapos productivity, ayan po. So yun po lahat ang lalabas mamayang hapon. So expect na medyo magalaw, lalong-lalo na't may pula dito mamayang hapon sa British pound. And then, ang galaw po talaga ng market mamaya is mamayang gabi. Mamayang 2:00 ng madaling araw po. Ayan po ang. So dito as much as possible, please stay away from the market, or if you have position before this, make sure na na-liquidate nyo na. Kasi ang ayaw nating mangyari, tama nga ang basa mo, pero before na tumama yung basa mo, halimbawa, no, basa mo pababa. Before na tumama yan, dahil sa kakukuda ng FOMC, nagkaroon ng misinterpretation sa market, umakyat muna yan hanggang dito. So bago po bumaba, umakyat muna. So bago ka nag-profit, na stop out ka muna before na bumaba yung presyo. That is what we do not want to see. Yung volatility, yung irrationality ng market sa kanyang paggalaw, because the market can afford much more irrationality than your resources. So yun po yung iiwasan natin, ano po? So kung may questions po kayo na hindi maliwanag ang discuss sa inyo, please feel free to ask po. Kung wala naman na, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong umaga, and hope to see you all again tomorrow.